Mga kaibigan, Duterte Youth Party List Representative na lecturean po ng mga kongresista sa Quadcom. Bakit po gano'n? Ano? Yung pong kanya pong ipinaglalaban ng kanya pong mga sinabi doon po sa kanyang pagsasalita sa hearing po ng Quadcom nung nakaraan, nandun po si former President Duterte, yung linyahan po na yun po yung linyahan ng mga DDS sa comment section. 'Di ba? Ang may ayaw lang daw kay tatay yung mga gusto ng adik. What? Uulitin ko lang po So, let us commend yung mga naging magagandang resulta, let's say, ng administrasyong Duterte. Natakot ang mga ilang mga may mga sangkot sa droga naman talaga, natakot. Okay? Sige, let's give them that commendation. Pero, ang pinag-uusapan dito, yung extrajudicial killings nung mga napatunayang walang sala, napatunayang mga casualties nito pong war on drugs na ito, at yung mga kaibigan, yung mga bata na namatay dito sa war on drugs. Hindi po pwedeng baliwalain natin ang kanilang buhay. Yun po ang pinag-uusapan dito. And you don't have the monopoly for the love of the country. Yan po yan. Hindi lang kayo nagmamahal ng bayan. Ikaw, ako, lahat tayo. Okay? Huwag po kayo maging sarado ang isipan na para bagang mga kulto kayo ni Kibuloy. Pakinggan po natin kung papaano po nilecturan nila Congressman Ace Barbers, Congressman Abante, Congressman Acop din yata, ito pong representante ng Duterte Youth Party List. Let's go. In behalf of the Duterte Youth Party List, kami ay nagpapasalamat sa todong suporta ng Pangulong Duterte at VP Sara Duterte sa mga tropa ng gobyerno. Okay. Pero, ma'am, sino po naghanda ng script mo? Hindi niyo po ba yan i-deliver in parang dito freestyle manner? Di ho ba? Talaga hong ito yung literal na may script. Ayan may script oh. 'Di ba kasi yung mga, 'di ba yung mga nakakatawang stick kayo sa script, stick kayo sa script, Quadcom. Nen. DDS naman. I think you can do better than that. Ito yung literal na may script na binabasa, 'di ba ho? At sa pagdurog nyo sa mga kriminal, durugista at NPA na terorista. Yun lang po. Maraming salamat po, Mr. Chair. At Thank you, gabi Congresswoman. Salamat, Mr. Chair. Bawal po pumalakpak dito. Kung gusto niyo pumalakpak, doon kayo sa labas. Okay. Ayan po. Kasi po, naghakot po yung mga Duterte supporters. Pagka po may nagsasalita na in favor sa kanila, papalakpak. Akala po nila contest. May kasamang audience impact. Hearing po yan So, doon pa lang, sabi po ni Congressman Ace Barbers, kung gusto nyo pong pumalakpak, doon kayo sa labas. Hindi po yan, diba? You are all there seeking for the truth. Wala po. Kasi ang turing nyo sa Quadcom, kalaban, hindi. They want to know the truth. Diba? Kaya nga nandiyan yung mga resource person. Kaya gusto po nating lahat malaman ng katotohanan. Diba ho? Bakit? Meron pong sapat na batayan. Bakit na-erase ito, nagsampa ng mga reklamo hindi lang sa Pilipinas kundi sa ICC, mga kaibigan. Hindi po nating baliw. Ano ba gusto mo, madam? 'Di ba? Baliwalain na lang yung mga buhay na namatay. 'Di ba? Yun po yung iniimbestigahan Bakit hindi imbitahan din yung mga nabiktima ng mga drug addict? Wala naman yan. Maghain ka ng resolution mo na kailangan dinggin din natin yung mga nabiktima ng mga drug addict, ganunin mo. 'Di ba? Hindi, wala kayo sa doon sa argumento Let us comment kung ano man yung nagawa ng Duterte administration na sinabi nilang naglaylo o tumahimik yung mga drug-related activities. Okay, let's give it to them. Okay, that's commendable. Pero, hindi nyo po pwedeng ipagsawalang bahala na lang po yung mga buhay na nakitil ng mga wala namang sala, ng mga inosente. At ilan sa kanila, minor, mga kabataan. Okay po, kailangan po may managot dyan. Hindi po yan, kalimutan na lang. Presidente naman Di ba? Gets po, gets? Riba? Mr. Chair. Wala hong bastusan dito, ha? Ayun. Kung merong kayong gustong paimbita, mag-attend kayo ng hearing. Ayun. Hindi ma-attend kayo kapag andito lang ang dating Pangulo, ang Nako, ating Vice President.
yung representative po ng Duterte Youth Party List, umattend ka po ng hearing. Di dadating lang kayo pag nandiyan si dating Pangulong Duterte at Vice President Sara Duterte. Ano ba naman yan? Umattend kayo. This committee hearing, this Quadcom, makes announcements of all its hearings. Okay. And from here on, we want to see you in our hearing, and please submit to the committee secretary all the persons you want to be invited. Yun. Wala hong ano yan. Wala hong ano yan. Kung sino yung gusto niyang imbitahan, pwede po yan. Gusto ko lamang pong liwanagin Ito. na wala hong may monopolyo sa pagmamahal sa bayan dito. Hindi kayo, hindi kami. Yun. Pare-parehas tayo nagmamahal sa bayan. Ganyan po, ganyan mag-isip po. Ang isang kongresista, mga kaibigan o politiko, na balanse ho, magtaya ng mga bagay-bagay, di ho ba? Parang gusto mong sabihin, kayo lang dyan sa mga Duterte ang may pagmamahal sa bayan eh. Di ba? Wala po tayong dapat kampihan, wag po tayo magpaka-blind follower. I-comment po natin ang tama, di ho ba? Punahin po natin ang mga may pagkukulang. Again, hindi po natin pwedeng balawalain na lang yung mga namatay na andami, di ba, sa war on drugs, na lalo't na patunayan na mga walang kasalanan, minor yung iba, plinantahan. Ay, kasalanan ng pulis yan. May nag-utos eh. Di ba? Hindi naman nakasalanan ni tatay. Ang bumagil na, di ba, yung diniscuss ni Congressman Luis Tro, yung pong theory ng conspiracy, ang kasalanan po ng isa, nung mismong bumagil, kasalanan ng lahat. Magmula doon sa mga may kinalaman doon sa logistics, hanggang po doon sa kung sino nagbigay ng idea at nag-utos. Di po ba? Ang galing ko naman. Pagpatuloy natin. Tayo nagseservisyo eh. Diba? Huwag nyo sabihin mas magaling kayo. Yon. Dahil kami, hindi naman namin sasabihin magaling kami. Tingnan mo. Pero kung pagmamahal sa bayan, pare-parehas tayo. Yon. Ayan, ang galing. Palakpakan po natin si Congressman Ace Barbers. Nakita nyo mga kaibigan, ganun po yung objective na statement. Hindi naman, huwag kayong sabihin kayo lang magaling. Kami naman, di naman kami magkiklaim na kami lang magaling. Dahil kung pagmamahal sa bayan, mahal nyo ang bayan, that's good. Mahal din namin ang bayan. Tayo lahat nagmamahal tayo sa bayan. Di ho ba? Congressman Drixie Cardema, you are recognized. Thank you, Mr. Chair. Good evening po. Just a manifestation. This is a manifestation. Yes, Okay. Chair. Please proceed. Tayo ditong mga kinatawan ay ibinoto lamang ng ilang libong Pilipino. Ngunit ang kasama natin ngayon, ang Pangulong Duterte, ang most voted Philippine leader ng 2016. Okay. At ang kanyang anak, Vice President Sara Duterte, ang most voted Philippine leader naman ngayong 2022. Okay. Facts na ba yan? I would like to manifest na gusto ng sambayanang Pilipino ang pagdurog niya sa mga kriminal, durugista at NPA na terorista. Kaya sila ibinoto at patuloy na mahal ng mga Pilipino. Okay. Kaya gusto natin ng patas na hearing. Sana sinama natin dito ang libo-libong mga magulang na ang mga anak ay biniktima ng mga durugista. Okay. Ang mga dapat po nag-submit kayo ng resolution dyan, ma'am. Di ba? Pwede naman yun eh. Actually, pwede yung sinasabi niya. Pero siya po yung mag-initiate. Di ba ho? Ganun po yun. Pero po pwede niya pong gawin yan. ordinaryong Pilipino na naglalakad galing trabaho, tapos sinaksak o pinatay ng adik. Nandun, tama yung sinasabi mo, ma'am. Okay. Mga biniktima na nagahasa, pinatay daw, ganyan, ng drug addict. Yes, you are correct. Pero again, hindi po natin pwede ipagsawalang bahala yung mga buhay pong nasawi dahil sa war on drugs na napatunayang walang sala, napatunayang plinantahan, napatunayan yung iba, di ba ho? Most of them, minor de edad. Okay po. Okay yung sinasabi niyo, ma'am. Tama yun. Hindi natin pwedeng pagsawalang bahala yung mga nabiktima ng mga gumagawa ng mga illegal drugs na yan. Yes, tama ka dun. Pero, ang hearing po na ito ay para dun sa mga biktima ng EJK, mga kaibigan, yung iba talagang wala pong kasalanan. Naplantahan. Minor de edad. So, dun pa lang, ma'am, wala po kayo dun sa konteksto po ng ginagawa ng Quadcom. Di ho ba? Tsaka, kahit pa po, 'di ba, ilang milyon pa bumoto kay Duterte, kay Sara, 'di ba ho?
hindi po yun makakapag-exempt sa kanila kung meron po sa kanilang, kung meron silang ginawang paglabag sa batas. Hindi ho ba kung meron silang nagawang pagmamalabis? Kahit ilang milyon ng boto mo, hindi ka nun gagawing exempted. Siguro pag nasa posisyon ka, may immunity ka, kagaya ni dating Pangulong Duterte, pero ngayon sinisingil na po siya. Diba? Ganun po. Hindi ako congressman, ba't parang mas balanse pa ho ako sa inyo? Na babae ay ginahasa na ng adik. Libo-libo rin ang kanilang mga magulang at mahal sa buhay na wala dito ngayon. Awang-awa ang mga Pilipino sa mga inuseteng pamilyang na ito, kaya niluklok ng bansa ang Pangulong Duterte. Ilan taon na kaya to, no? Parang ang drug war ng Pangulo siya. Ay policy lamang. Hindi ito natupad kung hindi ito pinondohan ng Kongreso ng 6 na taon. Majority pa nga dito sa mga kinatawan ay naka-Duterte fist pa nung buong 6 na taon Yung mga sinasabi niyo po, ma'am, yan po yung mga litanya po ng mga DDS sa comment section. Yan po ba yung pinapababang rebuttal sa inyo ng puno ninyo? Ang Duterte Youth Party List po ay patuloy na naninindigan sa Pangulong Rodrigo Duterte at pangalawang Pangulo, Sara Duterte, na naglingkod ng maayos, dumurog sa mga durugista, kriminal at NPA na terorista, para proteksyonan ang milyon-milyong Pilipino. Bakit na nga tayo, ma'am? Okay? Ang ihiring nga po na yan, yung mga nasa, di ba yung mga, paulit, nako. Meron po mga casualties. Marami po ang nadamay na walang kasalanan, maraming nakulong na walang kasalanan, maraming pinatay na walang sala, plinantahan. Okay? Marami po sa kanila mga kabataan minor de edad. Hindi po natin pwedeng baliwalain ang kanilang buhay, madam. Yun po ang focus ng Quadcom hearing po na yan. Okay po? Nag-iimbestiga dito o nag-iimbita sa atin sa sobrang raming Pilipino na biniktima ng mga durugista. And lastly, sa mga kongresista na kaalyado ng mga NPA, mahiya naman tayo sa topic ng pagpatay dahil kayo mismo pero nagbabasa, hindi kayo nagsasalita sa pagpatay ng NPA sa mga pulis, sundalo at mamayang Pilipino. Pati rin po sa mga natitirang resource persons na gusto mag-abogada papuntang ICC. Si Attorney Maria Cristina Conti na kandidato ngayon ng Bayan Muna Party List. Kasama po ang inyong katabi na si Nery Colmenares ng Bayan Muna. Sa NPA, nire-recruit ang mga kabataan para pabagsakin ang gobyerno at pumatay ng mga pulis, sundalo at tropa ng gobyerno. Di nyo naman kinokondena ang pagpatay nila. Hindi halatang scripted, ma'am. Ang kinokondena nyo ngayon ay ang dalawang naging most trusted leaders ng bansa na todo effort protektahan ang milyong-milyong mga Pilipino. In support sa advocacy sa Pangulong Duterte, ang Duterte Youth Party List ngayon, Kongreso ito, ang kaisa-isang nagpapanukala ng pagbalik ng death penalty para sa mga rapist, kidnappers, durugista at terorista. Okay. Para din sa para din sa mga kung sino mang may mga pasimuno ng EJK, dapat din yan. Kasi maximum penalty po yan eh. Ako, pabor ako dyan. Di ba ho? Di ba? Lalo na yung mga drug lord. Yan. Tama. Pati yung mga mga pasimuno ng EJK. Tama ho? Half of the Duterte Youth Party List. Kami ay nagpapasalamat sa todong suporta na i-rebat siya dito nila. Siyempre, narinig na natin kanina, Congressman Ace Barbers. Ito, si Congressman Acop, pakinggan natin. But I have been fighting for this country. This country. Manakop, you're recognized. Ito na. Thank you, Mr. Chair. I beg to disagree with my colleague. Ayun. Kasi bata pa siya. Ako, I have given up my life for this country. Yun, I've given up my life for this country. Kilala niyo po ba si Congressman Acop? Yung background niyan, dating CIDG yan, naging police. Ayan, lumalaban talaga. Nasa field. Former president is only 2 years older than I am. But I have been fighting for this country.
I was a member of the Philippine Constabulary and became a policeman after Republic Act 6975 was enacted. This statement of my colleague betrays her ignorance. Kung gusto po niya na magpa-imbestiga, mag-file siya ng resolution. And maybe... Di ba? Madam, na representante ng Duterte Youth, kung gusto mong magpa-imbestiga, mag-file ka ng resolution. Alam mo dapat yan. Refer to the appropriate committee to be fair with her. Okay. She's a congressman. She knows the rules. Yes. However, your statement or your statements betray your ignorance Ouch, ang sakit. of our rules here in this House of Congress. Sakit So I na. beg to disagree, Mr. Chair, na sila lang ang nakikipaglaban at marunong makipaglaban sa kalaban. As I've said before, I have given the most part or most years of my life fighting the enemy of this country. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Ganda Acop. ng banat Yes, ni let me Congressman emphasize Acop. na wala pong may monopolya ng pagmamahal sa bayan dito. Pare-parehas po tayo rito. And following the suggestion of... Okay. So, kagaya po ng sabi kanina ni Congressman Ace Barbers, no? You don't have the monopoly for the love of this country. Lahat po tayo, mahal po natin ang ating bansa. Mahal natin ang ating bayan. Huwag nyo po, hindi, kami lang dito sa parte ng mga Duterte. Huwag, diba? Buksan nyo ang kaisipan nyo. Huwag nyo patunayan na may tapa-oo kayo. Huwag nyo patunayan na dyan sa inyo, mga blind follower kayo. Diba? Kunin nyo, i-comment nyo din yung may mga tamang ginagawa, at punahin nyo din yung mga may mali. Ganun po yun. Diba? Comment down below, O, diba? Nasunog po yung representante ng Duterte Youth Party List. Nasermonan po ni Congressman Barbers at ni Congressman Acop. Ano po masasabi niyo yan? Comment down below. Silver Voice TV. Peace.